LeBron dinala ang Lakers pabalik sa panglimang pwesto sa West, ngunit si Magic Johnson ay naiinis sa ipinakitang laro ng Lakers laban sa Indiana. Butler at Green alam na ang gagawin para maiwasan ang magkasunod na pagkatalo. Ang laban sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Indiana Pacers ay nagmistulang isang trahedyang nag-aabang na mangyari. Mula sa isang 17 puntos na kalamangan, biglang naglahong parang bula ang lead ng Lakers at sa natitirang 10 segundo ng laro, natagpuan nila ang sarili nilang dehado. 3 sunod na pagkatalo na ang dinanas nila bago ang laban na ito. Isang panibagong talo ang magpapalalim pa sa kanilang pagbagsak sa Western Conference standings at magdudulot ng higit pang pangamba sa kanilang playoff hopes. Ngunit sa halip na isang mapait na kabiguan, isang milagro ang naganap sa huling segundo. Matapos ang mintis na shot ni Luka Doncic, lumusot si LeBron James sa gitna ng depensa, tumalon ng mas mataas kaysa sa lahat at itinapik ang bola papasok sa ring bago tumunog ang buzzer. Isang game-winning tip na nagbigay sa Lakers ng panalo at muling bumuhay sa kanilang momentum. Tahimik si LeBron sa unang 3 quarters, hirap makahanap ng ritmo at tila hindi bahagi ng opensa ng Lakers. Ngunit sa ika-4 na quarter, biglang nagbago ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, tinulungan niya ang Lakers na makabuo ng run, muling nakuha ang lead at umabot pa sa 13 puntos na kalamangan. Ngunit hindi sumuko ang Pacers. Gumanti sila ng run upang burahin ang lead ng Lakers at kunin pa ang unahan sa huling segundo ng laro matapos ang isang 3-pointer. Bagamat isang mahalagang panalo, hindi nito tinatanggal ang mga problema ng team. Ilang linggo lang ang nakalipas, mukha silang championship contender, ngunit sunod-sunod na pagkatalo at injury ang nagpahina sa kanila. Bumalik si James matapos ang ilang linggong injury, ngunit naharap agad sa mabibigat na talo ang Lakers. May 10 laro na lang ang natitira sa regular season at kung nais nilang manatiling matatag sa playoff race, kailangang ipakita nila ang parehong kumpiyansa at determinasyon sa bawat laro. Ngunit kahit isang araw lang, walang ibang mahalaga. Sa huling segundo, muling ipinakita ni LeBron James kung bakit siya ang puso ng Lakers. Matapos ang laro, naiinis si Magic Johnson sa ipinakitang paglalaro ng Lakers at sinabi nito na, "All I want to see from the Lakers tonight is defense, 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 defense," Johnson posted. Anong masasabi nyo sa panalo ng Lakers, mga kaibigan? Sa huling balita, ang pinakamabilis na solusyon upang matiyak na hindi mahulog ang Golden State Warriors sa NBA Play-In Tournament ay malinaw. Magkaroon ng isang malusog na Stephen Curry. Ganito na ito noon pa man kahit nung nandyan sina Kevin Durant, Klay Thompson at iba pang mga star, at nananatili itong totoo kahit na may pagdagdag ni Jimmy Butler. Kailangan talaga namin siya pabalik, sabi ni Butler noong Miyerkules. Pero gusto naming tiyakin na tama ang kanyang kondisyon. Inaasahan pa rin kaming manalo. Kailangan naming ipakita ang mas magandang pagsisikap kaysa sa huling 2 laro namin. Kung babalik siya, sa tingin ko magiging iba ang takbo ng laro. Bumagsak ang Warriors sa kanilang pangalawang sunod na pagkatalo nang wala si Curry na kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang pelvic contusion matapos siyang bumagsak ng malakas sa panalo ng Warriors laban sa Toronto Raptors noong linggo. Kasalukuyan siyang day-to-day at inaasahang makakalaro sa Sabado laban sa New Orleans Pelicans, maliban na lang kung may hindi inaasahang setback. Ang Warriors ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Alam nilang kailangan nila si Curry sa isang mainit na labanan para mapanatili ang kanilang pwesto bilang hindi bababa sa ika-6 na seed sa Western Conference. Ngunit sa kabilang banda, alam din nilang ang tanging paraan upang magkaroon sila ng tunay na tsansa sa kampyonato ay kung si Curry ay nasa pinakamalapit sa kanyang 100% lakas. Mayroon mang Curry o wala, may mga halatang kahinaan na kailangang agad na masolusyonan. Ang pagdating ni Butler ay nagbigay sa Warriors ng isang mas mahusay na pang-4 na yugto ng laro na may isang closer na maasahan nilang magsara ng laban kasama si Curry. Gayunpaman, ang simula ng mga laro ay nananatiling isang problema tulad ng nakita sa huling 2 pagkatalo nila. Sa pagsisimula ng kanilang 6 na larong road trip, mukhang jet-lagged ang Warriors at tila hindi pa nakakawala sa antok, kaya't nakapagbigay sila ng 40 puntos sa Atlanta Hawks sa unang quarter. At kahit ang ideya ng paglalaro para kay Butler ay hindi sapat na inspirasyon upang mapigilan ang tinatawag na South Beach Flu na nagresulta sa isang 17 puntos na kalamangan sa halftime laban sa Miami Heat noong Miyerkules.
Ayon kay Butler, hindi maaring maging mas malinaw pa kung ano ang kailangang baguhin matapos ang kanyang unang losing streak bilang isang Warrior. Siguro ang effort mula sa simula pa lang, niya, kailangan nating dumepensa ng mas maayos. Parang kamakailan lang, hinahayaan nating makapuntos ng madali ang bawat kalaban sa rim, sa mid-range, sa 3-point line at sa free throw line. Nawala tayo sa depensang nagdala sa atin ng ilang panalo. Paulit-ulit nang sinasabi ng Warriors na bawat team ay ibinibigay ang kanilang pinakamagandang laro laban sa kanila. Sila pa rin ang The Beatles ng NBA. Ang mga fans ay dagsa pa rin sa kanilang mga laro at ang mga kalabang team ay ganado pa ring talunin sila, lalo na kapag nasa spotlight ng pambansang TV coverage. Gayunpaman, tila hindi pa rin nila mahanap ang tamang enerhiya sa simula ng laro. Ang Hawks at Heat, dalawang team na may talo na record bago ang mahalagang road trip na ito, ay nagsama-sama upang magtala ng 56.4% field goal shooting and 52.5% three-point shooting laban sa Warriors. Ang mga role player tulad ni na Alec Burks at Georges Niang ay nagpasabog ng opensa laban sa kanila, partikular sa 3-point line. Ang Miami ay nag-shoot ng 17 sa 25 mula sa 3-point range para sa napakataas na 68% clip, ang pinakamataas na pinayagan ng Warriors sa isang laro mula pa noong 2018. Para kay Draymond Green, ito ay personal. Kailangan kong i-charge ang sarili ko, sabi ni Green nang tanungin kung paano nila maayos ang depensa sa simula ng laro. Kapag na-charge ko ang sarili ko, susunod ang lahat. Ang pagtatapos ng road trip ay magdadala sa Warriors sa Memphis upang harapin ang Grizzlies. Pagkatapos ay pupunta sila sa Los Angeles para sa kanilang huling regular season matchup laban sa Lakers bago bumalik sa bahay upang harapin ang Denver Nuggets sa ikalawang laro ng isang back-to-back. Sa pagitan nito, may laban pa sila kontra Pelicans at San Antonio Spurs. Ang unang 4 na laro sa road trip na ito ay dapat na naging pagkakataon para makakuha ng momentum. Hindi iyon nangyari. Ang target na 4-2 na record sa road trip ay mukhang makatwiran. Ngunit ngayon, kailangang makuha nila ang kahit man lang tie 3, isang hamon na hindi magiging madali. Ang pinakamadaling paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pag-lock-in sa depensa at hindi hayaang makakuha ng kumpiyansa ang kalaban mula sa simula pa lang. Sa natitirang 10 laro sa regular season, ang Warriors ay may record na 12 sa 23 kapag natatalo sila pagkatapos ng unang quarter at 13 sa 26 kapag nahuhuli sa halftime. Kapag sila naman ay nauuna sa first quarter, sila ay may 27 record sa 4, pareho rin kapag sila ay may halftime lead. Ang pagbabalik ni Curry ay parang suot ng Warriors ang mahiwagang sapatos ni Calvin Cambridge. Ngunit kailangan pa rin nila ng isang wake-up call at kailangang patunayan ng Warriors kung ano ang kahulugan ng dalawang sunod na pagkatalo na ito upang makabalik sa tamang landas. Kailangan naming lumabas at maglaro ng maayos, ani ni Green. 2 sunod na talo na kami at ayaw naming lumala ito. Hindi ito ang tamang panahon para bumagsak palalo. Kailangan naming lumabas, ayusin ito at ipagpatuloy ang road trip ng tama. 0-2 na kami sa simula ng trip na ito. Kailangan nating siguraduhin na maibalik natin sa tamang direksyon ang barko. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?